Ako si Rene Boy Julian, isa po ako sa Brave 18 na ngayon po ay Brave 14 na lang po. Kinalulungkot ko po namin na may bumaliktad o nag-recant na apat. Sana hindi kayo bubuliin ng inyong mga kapitbahay at kamag-anak. Lalong-lalo na yung mga anak ninyo. At alam naman natin na totoo ang mga siniwalat natin. Pero ano ang ginawa ninyo? Bumaliktad kayo nang dahil sa malaking halaga na offer sa inyo. 25 million bawat isa. At hindi lang naman kayo ang naoperan. Ako at sa ating mga kasamahan naoperan din. Pero hindi kami nasisilang. Mayroon akong paninindigan at para sa bayan. Kayong apat, wala kayong paninindigan. Wala kayong bayag. Para nyo nang bininta ang pag-asa ng taong bayan. Sana na malulutas na at matutuldukan ang korupsyon sa flood control scandal sa ating bansang Pilipinas. Pero anong ginawa ninyo? Nag-recant kayo. Bininta nyo ang inyong pansariling interes. So wala kaming magagawa dyan kasi choice nyo yan. Sana masaya kayo sa ginawa ninyo na pagre-recant o pagtataksil sa inyong mga kasamahan. Samantalang gumawa tayo ng kanya-kanya nating salaysay na pawang katotohanan lamang. Wala hong sapilitan. Nakapunta na nga tayo sa Senado eh. Di ba? Doon, nagsabi na tayo ng totoo noon. Pero nagawa nyo paling nag-recant dahil sa malaking halaga na pera na inoffer sa inyo. So, by the way, good luck po sa inyo. Alam nyo po, sa totoo lang po, proud ako sa Marines, lalong-lalo na at nakasali po ako dito. Sa aming grupo. Sa totoo lang po, hindi po ako Marines. Army po ako. Katunayan po, nagpagawa kami ng uniform namin nang akala namin ay sulit na kami. Yung pala, may balimbing din pala. At bumaliktad nang dahil lang sa malaking pera na tinapal sa kanila. Ngayon, nagpa-presscon kayo. May face mask na kayo, may sunglass, may sombrero. Samantalang lumalabas naman tayo. Wala tayong face mask. Walang sunglass. So, nahihiya kayo sa sarili ninyo. Dahil alam nyong mali ang sinabi nyong pagre-recant. Alam namin na napilitan lang kayo dahil lang sa pansariling interes sa pera. So, good luck po sa inyo.
Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa pahayag ni Sir Rene Boy Julian, ang isa sa mga Brave 18 na ngayon ay Brave 14 na lang no, matapos pong nag-recant or bumaliktad yung apat sa kanilang mga kasamahan nga mga kababayan dito sa Brave 18 matapos daw po itong nasilaw sa tig 25 million mga kababayan na bayad sa kanila para bumaliktad no. Imagine mo 25 million each, so apat po sila, so talagang tumataging-ting na 100 million pesos yung natanggap nilang apat mga kababayan no. Ang laking pera na po yan mga kababayan no kung tutuusin, pero yun nga sabi ni Sir Julian ay nasilaw sila dito sa kanilang nasilaw sila sa malaking halagang pera mga kababayan at talagang pansariling interest yung kanilang sinunod, kaya tinanggap nila itong mga pera na ito no na tig 25 million at bukod diyan syempre yung mga kaso daw nila ay inatras mga kababayan. So dito naman sabi ni Sir Rene Boy Julian, ang isa sa mga kasamahan nilang mga ex-marines no or dating mga inutusan di umano ni Saldico na mag-deliver nga ng mga mali-malitang pera, na sabi niya ay sana hindi bulihin no sila, yung kanilang pamilya at lalo na yung kanilang mga anak no dahil dito sa kailang ginawang pagbaliktad mga kababayan no. At nauna na pong sinabi yan nila Attorney Baligod, nila Sir Buduan na talagang sinira nila daw yung imahe ng mga Marines mga kababayan no dahil nga po dito sa kanilang ginawang pagbaliktad at tinanggap yung mga offer sa kanila na kabayaran na malaking halaga, ay nasira daw yung imahe ng Marines mga kababayan no. Syempre yung mga Marines no, sila yung pinaka-elite na mandirigma mga kababayan. Pagdating sa mga bakbakan ay sila talaga yung sinasabi nating pinaka dito mga kababayan, elite fighters na itong mga Marines, kasi hindi naman po basta-basta talaga no yung kanilang mga pinagdaan ng mga trainings, and yet ito lang yung nangyari, mga ganon, nadadawit sila sa mga ganitong gawain at ito bumaliktad mga ganon. So yung pangalan na sinasabi dito ni Sir Buduan at ni Sir Julian na nasira no dahil dito sa pagtanggap lang nila ng mga tig 25 million pesos mga kababayan. Although retired na po sila mga kababayan no, hindi na po sila dito talaga konektado ngayon or active sa Marines, pero still ay galing po sila sa organisasyon ng Marines at talagang nasa dugo na po nila yung magiging Marines mga kababayan no. At yun nga pinaglalaban nila na hindi masira no yung pangalan ng mga Marines, pero ito nga ngayon yung nangyari mga kababayan. Nangyari na ang hindi dapat mangyari, pero ganun pa man itong Brave 14 mga kababayan no, sana po ay dalangan natin na wala na pong babaliktad pa sa kanila mga kababayan no. Sana po ay talagang hindi po sila matinag dito no, yung kailang panindigan na hindi talaga mabibili ng malaking halaga mga kababayan no. Hindi po madala sila sa mga temptation, mga ganon, kasi alam mo po natin talaga pagdating sa pera mga kababayan ay magbabago talaga yung ugali ng tao no pagdating sa pera. Pero sana no, yun nga dalangin natin na hindi na po magbago itong Brave 14 na talagang panindigan nila itong kanilang mga isiniwalat na mga hindi magandang gawain no ng mga delivers ng mga malitang pera hanggang sa dulo mga kababayan no. Sana hindi po sila talaga patinag dito dahil ilang kimbot na lang mga kababayan no, wala na pong 2 taon yung may kapangyarihan ngayon ay matatapos na rin mga kababayan. At sigurado ako pagdating ng panahon, pag wala na po sila sa kapangyarihan ay talagang mananagot sila dito mga kababayan no. At itong mga Marines na ito na talagang manindigan hanggang dulo ay malamang meron po itong matatanggap na biyaya rin mga kababayan no. Pagdating ng panahon no after 2028, sana po ay ma-appoint itong si Attorney Levi Baligod bilang Department of Justice Secretary mga kababayan no, para makatulong or malaking tulong to si Attorney Baligod kung siya po yung i-appoint. Kung halimbawa si VP Sara yung maging sunod na presidente at yun naman yung gusto niya talaga na dapat managot, yung mga dapat managot mga kababayan, yung mga untouchables ngayon, kung si Attorney Baligod yung DOJ Secretary ay mas mabilis na mapanagot no, makasuhan itong mga big fish na ito ngayon mga kababayan no, dahil wala na silang kapangyarihan pagkatapos ng 2028. At kung sino man yung Vice President ni VP Sara na makakasama ay siyang makatulong nila Attorney Baligod no, dito sa pagpapakulong at pagbawi sa lahat ng mga ninanakaw nilang mga pera ng taong bayan mga kababayan no, na kung saan ay more than 1 trillion na daw ito yung kailang mga ninanakaw mga kababayan. Kaya hindi lang dapat sila makulong kundi mabawi rin yung mga ninanakaw nilang pera ng taong bayan.
kabuhayan mga kaubayan. So ano po masasabi nyo dito sa nakakalungkot man isipin mga kaubayan, pero nangyari na nga po ang nangyari. Malungkot po sila, yung mga kasamahan nilang mga ex-marines na yun nga yung nangyari, may bumaliktad, may nasilaw sa pera. Pero ganoon pa man, tuloy pa rin ang laban mga kaubayan, no? At dalangin natin at suportahan natin itong Brave 14, no? Bukod doon sa financial talaga na support kailangan nila kasi wala po silang trabaho talaga mga kababayan, no? At may kinaharap silang mga kaso pa mga kababayan, pero naniwala po tayo na lahat pong ito ay may katapusan at malapit nang darating yung araw, no, na mananagot po silang lahat talaga dito mga kababayan. So ano po masabi dito, please comment down below. Maraming salamat, God bless po sa ating lahat.